Welcome back to my YouTube channel mga kabuhay barko. So ang topic natin ngayon sa video na to ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bulk carrier na barko at container na barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang i-upload. Kung interesado ka sa video na to mga kabuhay barko ay pagpatuloy mo lang ang panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea lalong-lalo na kung ikaw ay isang baguhang sasampa ng barko. Tara, umpisa na natin ang video na to. Let's go! Bawat bagay ay may kanya-kanyang pagkakaiba, lalong-lalo na sa mga barkong naglalayag sa karagatan na nagbabiyahe araw-araw sa iba't ibang bansa na nagdadala ng mga kargamento. So for this video mga kabuhay barko ay ating alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng barkong bulk carrier at container na barko. So unahin muna natin mga kabuhay barko sa bulk carrier. Kung ikaw ay isang baguhang sasampa ng barko, ay dapat mo itong malaman kapag ikaw ay nakasakay na o nakasampa sa barkong bulk carrier at sa susunod na mga kontrata mo ay nakasakay ka sa barkong container, ay masasabi mong malaki ang pagkakaiba ng dalawang barkong ito. Dahil sa bulk carrier kapag on board ka, unang-una, lalong-lalo na kapag capsize ang nasampahan mo, ay palagi mahaba ang biyahe. Minsan ay inaabot ng almost 1 month o higit pa. At pagdating sa mga puerto, minsan ay 1 week nag-unloading at nagdo-loading. So marami kayo time lumabas at mag-enjoy sa bansang inyong napupuntahan. May mga time kayo magpunta ng shopping mall, mamasyal, pumunta sa mga park na medyo malapit sa puerto na puntahan nyo. And then, kinabukasan kapag gusto nyo pa rin lumabas, pwede pa rin kayong lumabas kasi kapag bulk carrier talaga mga kabuhay barko yung inyong nasampahan, ay sobrang mahaba yung biyahe. So yung pinakamabilis na mga kabuhay barko kapag bulk carrier yung nasampahan nyo is yung minimum minsan is 2 days lang. So para sa akin mahaba pa rin yung 2 days kapag bulk carrier talaga yung nasampahan mo mga kabuhay barko, kasi sa container talaga minsan halos may pagkakataon na 10 hours lang yung tinatagal sa isang puerto ng isang container na barko kumpara sa isang bulk carrier na sobrang mahaba ang oras. At idagdag ko na rin sa bulk carrier ay mahaba ang oras para mag-maintenance sa barko, lalong-lalo na sa engine department, at hindi kailangan magmadali na matapos kaagad. Kung ikaw naman ay isang ratings at galing sa isang container na barko, ay sigurado ako malaking adjustment ang gagawin mo sa iyong sarili, dahil pagdating sa barko or sa trabaho sa bulk carrier ay ibang-iba ang trabaho sa container na barko. Dahil sa bulk carrier, kayong mga ratings ang mga naglilinis ng bodega at nagwa-washing ng buong barko. At idagdag ko na rin mga kabuhay barko, kapag nasa biyahe ang isang bulk carrier ay mahaba ang oras ng mga ratings para mag-maintenance, lalong-lalo na sa deck department na pwede sila magtiktikalawang at mamintura. So maraming nagsasabi ng mga kapwa ko marino na mas masarap sumakay sa barkong bulk carrier dahil hindi daw pressure pagdating sa trabaho at medyo relax yung mga katawan nila kumpara sa mga container na barko. So aminin ko sa inyo mga kabuhay barko, ay isa ako sa naka-experience ng ganitong pangyayari dahil bulk experience ako since 2009 to 2022, and then this year nakasampa ako sa isang container na barko at masasabi kong malaki talaga ang pagkakaiba mga kabuhay barko. So yung unang buwan ko sa container na barko ay sobrang pressure ako sa aking sarili dahil may mga bagay na hindi ko kabisado ang mga machineries dahil first time ko sumakay ng container mga kabuhay barko. So medyo nangapa ako sa mga machineries kasi sa bulk carrier malaki talaga yung pagkakaiba dahil minsan kami yung nagbabalas ng mga ratings o yung mga oiler. So pagsampa ko sa container na barko, hinanap ko agad yung katulad ng ballast pump. So pag dito pala sa container mga kabuhay barko is
chipmate na yung nagbabalas, and then wala na, hindi mo na kailangang magbalas kung ikaw ay isang oiler. So si chipmate na yung bahala kasi so katulad dito sa nasampan ko ngayon is computerized na yung pagbabala. So wala nang kailangang buksang barbula sa makina. Si chipmate na ang bahalang magbukas, o kung tawagin natin is automatic na yung mga barbula. And then so hanggang 2 months akong mga kabuhay barko nag-adjust sa aking sarili. And then as of now, I am still on board sa container na barko. At masasabi ko rin sa aking sarili mga kabuhay barko, importante is yung tuloy-tuloy ang sakay at sana yan lang ika nga. And then importante is yung matapos ang iyong kontrata ng maayos at malakas ang pangangatawan. So proceed naman tayo mga kabuhay barko sa container na barko. So itong container na barko mga kabuhay barko ay alam po sa mga kapwa ko marino, ay alam na nila ang container na barko. Lalong-lalo na sa matatagal na sumasakay. At alam na din nila na hindi biro ang makasakay sa container na barko. So ano nga ba ang pagkakaiba ng container na barko sa bulk carrier? So ang pagkakaiba ng container na barko sa bulk carrier ay sobrang malaki at mabilis lamang sa mga puertong napupuntahan. Minsan ay oras lang yung itinatagal sa mga bansang napupuntahan o sa mga puerto. At idagdag ko na rin mga kabuhay barko, kapag may kailangang i-maintenance sa container na barko ay palagi paspasan o di kaya naman ay kailangan matapos din kaagad. Dahil sa bawat port ay palagi nag-aabol sa oras ang isang container na barko. So minsan wala nang time para makalabas sa mga bansang napupuntahan ang mga crew sa isang container na barko. Lalong-lalo na kapag oras lang talaga yung binigay ng kapitan sa kanila o yung puerto. For example, 5 hours lang sila sa puertong nadikit nila. So wala nang time para makalabas. Wala nang time para makapunta sa shopping mall o di kaya kumain sa labas or makapag-refresh ng kanilang isip. So wala nang choice kasi ganun talaga kapag nakasampa ng isang container na barko ang mga crew. So lalong-lalo na kapag yung talaga yung itatagal sa puerto, dahil kapag onboard ka sa container na barko ay asahan mo minsan andyan yung puyatan, lalong-lalo na kapag nagkataon sa isang country na dalawang puerto yung pupuntahan at oras lang yung pagitan para makalipat sa isang puerto. Minsan meron ding advantage ang isang container na barko sa mga puerto na pinupuntahan. Dahil minsan ay wala na umakyat na port control or yung bumibisita sa isang container na barko. Kasi kadalasan kapag container na barko ay mga liner na sa bansang napupuntahan o yung pabalik-balik na sa isang bansa na yan. So kabisado na ng port control at hindi na nila ito inakyat. Kasi alam naman nila na every month or nandun na bumabalik yung barko na yon. So hindi na nila pinumputan kasi alam naman nila. Hindi katulad sa isang bulk carrier, nagada puerto ay may aakyat na port control para mag-check sa buong barko, lalong-lalo na sa mga safety equipment. So sa madalit sabi mga kabuhay barko, may advantage at disadvantage sa container na barko. So ikaw kapatid, ano ang mas okay para sa'yo na masampan, isang bulk carrier ba o isang container vessel? So I'm sure ako, ang isasagot mo sa akin is importante may sakay at nakakasakay. So idagdag ko na rin, kung ikaw ay isang taga-engine department at galing ka sa barkong bulk carrier at isa ka pa lang ratings at nakasampa ka sa isang container na barko, ay sigurado ako ang malaking adjustment din yung gagawin mo sa iyong sarili. Kasi alam naman natin kapag ratings sa engine department ay sila yung palagi naglilinis ng scavenging ng makina, na kapag sa container ka nakasampa, kahit mainit pa ang makina ay kailangan nyo na linisan or i-maintenance ang isang makina. So ganoon din mga kabuhay barko, kapag kailangan mag-overhaul ng makina ng barko at kadidikit nyo pa lang sa isang puerto, kahit after 30 minutes or 1 hour pa lang na nakakalipas na mag-finish engine, ay kailangan nyo na mag-proceed para mag-overhaul, lalong-lalo na kapag oras lang yung itatagal ng isang barko sa isang puerto. So ang mangyayari talaga is paspasan kayong mag-overhaul. So ito yung mga inaayaw ng mga taga-makina sa engine, lalong-lalo na kapag
luman na yung barko yung nasampahan nila kasi sobrang pressure talaga ang abutin ng mga crew sa isang container na barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana nagkaroon muli kayo ng idea kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bulk carrier at container na barko. Lalong-lalo na sa mga baguhang sasampa ng barko at sa mga kaditi pa lamang, mag-uumpisa pa lamang magbabarko kahit pa paano, na hindi pa kayo nakakasakay ng barko ay meron na kayong idea kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bulk carrier sa container na barko. So kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutan mag-subscribe para lagi ka ring updated sa mga videos ko pang i-upload. Hanggang sa muli, paalam!